Magandang araw sa inyo. Ako uli si JDB. Pag-usapan natin ngayon 'to mga kababayan. So natapos na po si ah, dating Pangulong Duterte 'no, kahapon nagsalita na 'to do sa press conference na no, isang araw sa kanyang press conference. Actually gabi 'yun, eh. Ngayon ho, ang, kapansin-pansin dito yung pagbabago niya ng tono, 'di ba? Na isa lang naman yung kanyang, binubuhat, si Apollo Kibuloy at yung SMNI. And then, the rest nilaglag niya at ang nakakatawa rito talaga yung parte na nilaglag niya yung sa pulburon. Pero somehow nakakainis. Bakit? Ito ho kasi ginawa nila Maharlika. Alam naman na po natin, nalaman na natin kung ano yung basihan. Alam rin naman niya ang basihan nun, yung magazine, yung chismis noong 1991. 'Di ba? Yung sa Rolling Stone. Oh. Hindi ko na i-elaborate yun. Mapapanood. Makikita nyo naman yan sa ating ibang mga vlogs previously. So, pinabayaan nila. So, ibig sabihin, for the meantime, silang ayunan nila yung ginagawa nitong mga DBS, itong mga vloggers nila. So, eto na, nagbago ng tono, nagsalita na siya, satisfied naman siya. Sabi nga niya, sabi niya, I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him at my age? Sabi niya, komportable naman ako kay Marcos. O, bakit ko naman siya papapalitan? Lalo na 'tong edad kong 'to. Ano tayo, paawa? Bakit ho? Dahil po iniimbestigahan na. Ito paniniwala ko ito, eh. Dahil nakakabigla naman talaga itong, ginawa niyang pagsasalita, 'di ba? Ang dating po, natakot doon sa ginawa na po ng PNP at ng AFP na nagsalita na sila, support pa rin sila sa ating constitution, loyal sila sa ating, pamahalaan, at ang sabi naman ng PNP, tugisin niyo yung mga nasa likod niyan at papanagutin, paghuhulihin niyo. O, 'di ba? O, kanya-kanyang delete ng mga videos habang si Maharlika at si Bagoong Lipunan na nasa Canada, humahalakhak lang sa tuwa. Ngayon, eto naman pong, si Pangulong Duterte, sabi ko nga, alam naman niya kung ano yung mga ginagawa ng mga yon. Imposibleng hindi, maging si VP Sara. 'Di ba? Ngayon lang nagsalita. Kasabay pa nito o nauna pa rito, etong mga siguro nakatunog na rin na nagbigay sila ng petsa ang kampo nila, kung kailan ilalabas ang Pulboronic video, January 5, walang nailabas, so kahihiyan na. Kanya-kanya na ng paghuhugas ng kamay at delete ng mga videos nila ng pag-aakusa na si PBBM ay addictus benedictus. 'Di ba? Dahil din sa kalokohan ni PRRD noon na sinasabi niya na may nagko-cocaine daw, kandidato. Oh, sabi niya, I will not be clear on this. Tas meron daw na kandidatong nagko-cocaine. Hindi niya sinabi kung pang presidential. So lahat po naman ng kandidatong yun na praning. Nitong press con, nilinaw niya, marami naman daw dong mga mayor sa Davao ang nagko-cocaine. Oh, 'di ba? Alam niyo yung mga tiradang ganyan, nag-i-insinuate yung epekto nito. 'Di ba? May ibang tao na nasisira. Talagang cyber libel, eh. So, binago niya yung kanyang tono, 'di ba? Satisfied ako kay Marcos, wala man ako nakita na seryoso na paglabag sa human rights. Wala naman, ayos naman si Marcos. Marcos is treading on the positive track. Wow, sarap pakinggan, 'di ba? O baka naka-move on na sa galit sa Congress dahil hindi nabigyan ng anak ng, tawag dito, hindi nabigyan ng ano, ng, confidential fund, naka-move on na, kaya ganito. Hindi, pero kita ko rito para lang kikiburo itong ginawa niya, eh. Igapang kay PBBM na ito ay, ingatan mo ang aking kaibigan. Huwag mong ipapa-extradite dahil may hihiling ng extradition, eh, may extradition treaty tayo sa US, baka matuluyan. No, ingatan mo, pati yung SMNI at yung aking programa, gikan sa masa para sa masa. 'Di ba? Nakakalungkot lang, kung titignan ninyo kasi rin, titignan niyo ha, yung press con niya, mismo sa press con, dito sa channel natin, expected na yan na puro ko kontra. Pero doon mismo,
Ang dami rin mga tao ron, mas marami pa nga ang kumukontra sa kanya habang nagpi-press con. Sinasabihan siyang sinungaling, 'di ba? Nanloloko lang 'yan. Hmm. And alam niyo, siguro kaya gano'n dahil, sanay na ang mga Pilipino dun sa kanyang, ginagawang pabago-bago ng, statement. Eto, sample lamang ito. Sabi niya rito noong 2016 bago maghalalan, sabi niya October 12, 2015, sabi niya, "I therefore beg for everyone's kind understanding and acceptance of my sincerest apologies. After all, there was no ambition for me to aspire for presidency." Tapos nag-file ng COC last minute, 'di ba? Yung, switching. Oh. Pero part naman daw pala talaga 'yon sabi ni Vlogcaster Dean na diskarte nila. Sila yung mga political operators, eh. Eto naman ngayon before 2025 inuulit na naman niya. Sabi niya, do sa kanyang press con, "No more politics for me." Sabi pa niya, "Retired na," sabi niya. "No more politics for me. I'm retired. Retired na talaga ako. I'm tired. Ayoko na ng politika. I find it disgusting for me. Still middle in politics." Ano 'to? Ano 'to, ginuguyo niyo na naman kami, 'di ba? Oh. Tapos sabihin, sabi ni Bato de la Rosa, hinihintay na nga lang ng partido namin, kung ano yung tatakbuhan niya, eh. Magsesenador ba siya? Kasi kapag nagtuloy-tuloy yung, ICC investigation, tatakbo daw siya ng senador. Aba naman. Alam niyo kapagka mga ganyang magbabanta ka, ibig sabihin masama yung magiging epekto mo, yung gagawin, 'di ba? Ibig sabihin, magiging masama ang dudulot niya sa Senado. Makikipagdebate siya, makikipagbasagan doon ng debate. Talaga lang, sa Congress nga lang, ay nako, napaka-worst ng kanyang ng kanyang performance noon. Nakakapag-ano lang talaga, bakit hindi maraming Pilipino ayos siyang paniwalaan, 'di ba? Parang halos ang hirap paniwalaan na na ayun exactly, laban bawi, 'di ba? Alam niyo ganito 'yan, kung dun sa Davao City effective yung gano'ng sistema niya, oh, 'di ba? Pero sa ibang lugar ng panig ng Pilipinas hindi gano'n ka-effective, eh. Alam niyo yung ganyang pangyayari nagpapakita lang po 'yan na wala na po talagang Duterte magic. Ang Duterte magic naman is the Marcos loyalist magic. Kayo po yung magic, okey, ng Duterte administration, 'di ba? Sino rito yung mga narito sa Pilipinas na Duterte supporters nun? Na nung, pagbaba niya, malapit ng bumaba sa puwesto yung pasalamat, nagpuntahan pa ro'n sa pasalamat. Sino rito yung napaiyak dun sa kanyang mga speech ng pagpapaalam, 'di ba? Maraming Pilipino. Hmm. Pero maraming tawag dito, marami rin naman na hindi siya kabisado. Alam niyo, isang tunay na leader talaga kung tutuusin, dapat firm ka sa iyong salita, 'di ba? 'Pag no, no. 'Pag yes, yes dapat. Hmm. Sabi ni Verolax, ah, "Napaiyak ako dun." Ako rin, pero now nagising na ako. Ako rin, totoo naman, 'di ba? Na ano ako nung maging maka-China, talagang hindi na pala, sabi ko, "Shit, hindi na pala 'to strategy, makatotohanan na pala 'to. Ito na talaga 'yun." Oh, ay nako. Kaya nga eto lang masasabi ko, dahil po sa maraming, ito yung public sentiment na hindi mapanghahawakan ng salita ni Pangulong Duterte. Now, hindi po talaga natin dapat na talagang, 'di ba, panghawakan. So, what should we expect is baka may niluluto lang itong mga 'to na panibago na namang scheme.
Matapos makuha kung mapagbibigyan ni BBM yung kanyang PBBM, okay? Yung kanyang kahilingan na igagapang niya si Cubes at yung SMNI at yung programa niya. Tapos yun din ang gagamitin kay PBBM para siya muli ay pagtangkaang pabagsakin sa pamamagitan ng paglason sa isipan ng mga tao. 'Di ba? Tapos eto na lang, pansin niyo rin siguro 'to, 'di ba? Previously, in the past few days, etong mga DBS, lalo 'tong mga vloggers nila, 'di ba? Isa-isa nawawalan ng Facebook account. Bakit hindi YouTube? 'Di ba bakit Facebook? Ito po sagot doon. Mas marami po kasi raw ang tao, no, yung mga mamamayan, mga ordinaryo mamamayan, yung mga nandito sa YouTube, extraordinary kayo. Okay? Marami po doon. So, ginagawa nila diyan, ito lang ang simpleng ginagawa diyan, So, magpo-post ka ng something na halimbawa mag-type ka, wag yung gagawin 'to, mag-type ka ng Mongoloid. Yun pong account mo, masususpindi ka. Okay? Type ka pa ulit-ulit, Mongoloid, Mongoloid, Mongoloid. Mag-comment ka. Bawal po yan. May mga words na bawal po sa Facebook. So, pag ginawa mo yun, masususpindi account mo. Tapos, ang ginagawa nila ngayon, i-report, eto, dinilit yung account ko. Pero sinabayan po nila pala naman ng deactivation. Yung deactivation, tatalab po ito. Magkakaroon ito ng effect 2 weeks later. So dapat within 2 weeks, wala kang login, no activity ka na gagawin dyan. Meron pa rin naman sigurong activity, but not to the point na magla-login ka, browsing ka lang. Ganon. 'Di ba? O di ba nakita si Sas biglang after 24 hours or 'di ba? Kinabukasan lang buhay na naman yung account. Oh. Tapos si Banat Bay. Oh. Tapos merong iba nagpaparamdam na mawawalan na rin daw sila ng ano yung kanilang narrative? Pina-shutdown ni Lisa Smugs. Anak ng putya, ba't magalit na galit ang mga to kay Attorney Liza Marcos? Wala mang ginagawa sa kanila. Tapos ang sabi pa